Dahil nga guys, sobrang dami ng kinita nitong Euro 150, pwede na siyang magretiro, no? Siguro mga nasa 2.5 million na kinita nito. What? Kaya pwede na siya magpahinga. Mukhang pagod ka na eh. Kailangan mo ng konting pahinga. Ang una natin gagawin guys is magtatanggal tayo ng tangke plus upuan para hindi siya matilansikan ng welding. Pwede rin namang hindi, ano, kung gusto nating masunog yung motor. No! God, please, no! Dito naman sa sidecar guys, dahil nga itong motor na bago ay rim 18 at itong dati natin sa side wheel is rim 17 lang, so hindi siya magtutugma, no? May babaguhin tayo dito sa babaguhin natin tong patayo. Magbabawas tayo ng 2 inches o 1 inch para tumaas yung sidecar, kasi kung di natin tataas yung sidecar, yung ulo ko isasaya dito sa bubong, kasi nga mataas yung motor. Rim 18 siya, itong Euro is rim 17 lang. So guys, ang una natin gagawin ay gagawa muna tayo ng mga bracket. Bumili na ako ng bolt and nut para dito sa butas na to. Sana all. Ngayon gagawa tayo ng bracket para dito sa balancer, and then dito. Yung mga bakal na to guys, hindi ko alam kung tatapat to. Kailangan talaga baguhin na siguro lahat to. Ngayon guys, naubara na natin siya. You're wrong! Pwede na tayong gumawa ng bracket ng mga angle bar dito. Plus dito, para may kakapitan na siya. Tapos ito, tanggalin natin to, kasi masusunog to pag nag-welding tayo dito. Ang hirap. Stop it. Get some help. So guys, kung nakikita nyo, nilagyan ko na siya ng double shock kabilaan. Matik yun guys, pag ganitong mga TMX, dapat talaga parehas ang shock nya para hindi napapalipit yung swing arm, kasi yung swing arm nila malalambot lang, so kailangan pantayan tigas kaliwat kanan.
So guys, kaya natin inukitan tong angle bar natin is dahil sa difference nitong pinaglalagyan ng shock, no? Mas mataas ito. Pag di natin inukitan itong angle bar, ang mangyayari is nakatikwa siyang ganyan. So ngayon inukitan natin, ganyan ang magiging settings niya. Wala na siyang tatamaan. Sana all. Excellent. Grabe ang dahon dito. Hindi ko na makita yung eskwela. Yung puno, wala nang dahon. Andito na lahat sa baba. Talaga nabagsak ako dyan. Wala yung eskwela ko. Saan nyo napunta? So guys, medyo binenas tayo, no? Hindi na tayo gagasto sa bakal. Konti lang. That's pretty good. Hindi natin kailangan bumili na round bar na 5/8. Ito na lang dati ang gagamitin natin. Konti lang naman naging difference niya. Paano masabi? So ayan, didikit na lang natin siya dyan. Bali yung dating align lang din ang susundan natin. Maliban doon sa balancer sa tapakan, sa footrest. Bali yung distance ng gulong niya dito guys, mula doon sa side wheel hanggang dito sa likod, sinukat na namin yan. Pinagparehas namin doon sa pinakalabi ng rim dito, tsaka doon sa gawidon. Bali pinagparehas namin na 48-38 ang sukat niya. So align na yan. Hindi na siya kakabig kahit puno ng sakay. Na lang natin gawin is mag pull weld. Just do it! Tinanggal ko na yung connection ng battery Kasi? para hindi masira yung CDI natin. Para sure. So welding na natin to guys para mayari na. Tignan nyong maigi. Walang kukurap.
Bago natin i-full weld ng gusto to guys, tatanggalin muna natin mamaya yung motor para may full weld natin paikot. So ang problema na lang natin ngayon ay ang balancer. Maiksi siya, dapat abot siya hanggang dito. Gagawa tayo ng bracket. Okay na yun. So guys, na full weld na natin lahat. Tinanggal muna natin yung single. Pwede na natin ikabit yung motor for good. A few moments later. So guys, nakatapos na naman tayo ng isang project. Wala na lang tayong tapalodo dito. Saan na natin gagawin yan? Ang importante na i-align na natin si TNX Alpha sa kanyang sidecar. Ang kulang na lang ngayon, i-testingin natin to. Titingnan natin kung may kabig. Magte-testing na tayo ngayon, ha? Ang driver natin eh, yung quality control natin, si Paring Aris. Ang lagay, Paring Aris? Okay ba? Kahit sa papel ako. Ang akin. Noan mo nga.